Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Siya ang kabanalan, siya ang kabutihan. Bakit nga ba ang katauhan ay di makadama ng tuwiran, samantalang siya ang bumuhay kaninuman? Ang may pandinig ay nakarinig. Magsalita ka man ng magsalita sa bingi, wala siyang maririnig. Magpakita ka man ng magpakita ng iyong ginagawa sa isang bulag, wala siyang makikita. Ibigay mo man ang lahat sa isang patay, wala siyang madarama. Kaya, halina mga gising, lalo kayong magsigising. Halina mga buhay kayong lubos sa akin. Yan ang sa tuwinay, panambit at panawagan ng Amang walang maliw. Sapagkat pinupukaw niya ang damdamin ng kanyang mga anak, hinahanap niya ang kanyang mga anak na matuwid at ibinibigay niya ang marapat upang lalo pa silang maituwid ng landas. Patuloy siyang tumatawag, ngunit ang mga bingi di makaririnig. Patuloy siyang nagbibigay, ngunit walang makukuha ang umaayaw. Patuloy niyang pinakikita na siya'y hiwaga, liwanag, at mahimala. Subalit, hindi siya pakikinggan ng sanlibutan. Kaya't iba nga ang laman, iba ang katawan sa espiritu. Subalit, espiritu mang naturingan ay dalawa, kaya't makapamimili ang mga anak ng Ama. Ang nagnanasa ng kabutihan, pipiliin ang espiritu niya. Ang nagnanasa ng kaligtasan, ang tatanggapin na espiritu niya. Ang magmimithi ng buhay na walang hanggan mananahan sa espiritu niya. Subalit, ang nagnanasa ng material na bagay at sanlibutan, mananahan sa katawan at laman. Halina mga mahal ko, tantuin ang tinuran ko. Baybayin ninyo lahat ng binigkas kong ito, sapagkat ganang pagkatao di may luluwal sa inyo at di may paririnig itong mga aral na ito. Kaya nga't sinabing maliwanag, mag-aral ka sa akin at ikay matututo. Ako ay madali na tanggapin ang sino mang tatanggap sa akin. Subalit ako'y mahirap tanggapin ng demonyo, sapagkat kalaban at katunggali ko siya. Ngunit kailan may di siya mananaig sa akin, sapagkat ang sa akin ay kabutihan. Ngunit siya'y kasamaan, kaya't ang nasa akin bumubuti, at ang umaayaw sa akin, ang layunin kasamaan at nagpapakasama. Yaw na nga ang sa tuwin ay binibigkas sa harapan, na ganang pagkatao di mabibigkas siyaan. Kaya nga't ang nagagalit ay hindi akin, ngunit ang natutuway, nararamdaman ako. Sapagkat alam nila ang aral ko at sinusunod ang mga salita ko. Kaya't ang nagsasabuhay sa mga aral at salita ko, nakikilala nila ang pinagmula nila ng buhay. O tawali na kayo, magmasid kayo nang may makita kayo. Huwag mata ang gamitin nyo, kundi ang aking espiritu. Kaya't kung ang espiritu ng katotohanan ang sumasa inyo, makikilala nyo ang paggalaw at pagkilos ko sa mundo. Sapagkat ganang pagkatao, di pag-aaralan ito upang sambitin at iwika sa inyo at walang taong magdaratal para wikain ang mga aral na ito sa buhay ng tao. Kaya't nagpapatotoo ako sa katotohanan ng tanday ko,
na hindi taong pinagmulan bagkus ang Ama ko, kaya't kung kayo naririto para sikaping makikita ang aking mga nasa, makikita nyo nga at madarama kung ano't sino ako para sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kahit anong kainin ng walang panlasa, hindi niya malalasa pansarap na handog ko. Sapagkat mahahambing siya sa isang bibig na mapait ang kanyang ninanamnam, ngunit ang tamis ko'y hindi niya malasahan. Kahit anong ipakain ko'y hindi siya mabubusog, sapagkat wala siyang pandama sa aking kaluluwan. Kaya, ang lahat ay naanyayahan ko na nagnanasang sumikap at magsumakit na ako'y kamtin. Sapagkat ako'y makikilala, matutupad ang aral ko. Nang lahat ng sakin ay sumasama ko at ang sumasama ko'y sumasakin. Yamang espiritong taglay lamang sa mundo, ang nakikita nyo'y huwag ang mata nyo. Kundi sikapin nyong makita liwanag ko upang ang bawat mata ng kapwa nyo'y makita nyo ang mga dumit maging ang sarili nyo. Alalaong baga, sumayin nyo ang kapayapaan, pagarihan kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay, inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang nagsisikap sa sanlibutan, nakakamtan ay pang sanlibutan at laman. Subalit ang nagsisikap sa kalwalhatian na kamtin, ang aking espiritu ang mananahan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Sino nga ang taong babaybayin ito? At ito'y pag-aaralan para bigkasin sa harapan ng kapwa-tao. Kaya nga, matuto kayong magsuri at matuto kayong dumama at kilalanin ang espiritong suma sa tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat hindi lahat ng nagsasalita ng mabuti ay sa mabuti nga. Sapagkat kahit ang masama'y nagsasalita ng kabutihan, ngunit magkaibang ginagawa ng mabuting tunay at ang nagpapakabuti at mabuti, mabubutihin lamang. Alalaong baga ang nagmamabuti, subalit ang tunay na mabuti, makikilala ang bunga niya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat nakikilala ang bunga sa isang puno kung anong pinagmulan niya upang makita kung ano ang uri niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sino nga ba ang magmimemorya ng mga aral ko upang bigkasin at sabihin magaling ako? Gaano man kagaling ang isang taong mabigkas ito kung wala naman sa akin katotohanan ng taglay niya, para niya lamang binubulid ang sarili niya sa impyerno, sapagkat napag-aral at natutunan ng mga aral ko, ngunit di sinabuhay at sinagawa ito. Kaya't walang silbit, walang kwenta, hambing sa bagay na nawala at hindi pinahalagahan. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang mapayapa ang isipan, taglay niya ang kaliwanagan. Subalit ang lililitot na didimlan, kailan may wala sa liwanag. Kaya't patotohanan yung nasa liwanag kayo, maging payapa kayong lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo nga naman. Kung alam mo ang mabuti, bakit ka papatol sa isang gawang hindi kabutihan? Kung nakikilala mo ang Diyos mo, bakit papansinin mo at papatulan ang wala sa katotohanan? Kaya't kasimple lamang ang ginagawa at gagawin. Isa lamang ang piliin ng matutuman din. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Panginoon? Upang maliwanag niyo muli na matutunan kung saan kayo at paano kayo at ano ang pamumuhay ukol sa Espiritu, inyong pakinggan mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya nga hindi nahahatulang maparusa ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus.
Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makalaman at makasalanan, upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkakahumaling ng mga bagay at sa mga bagay ukol sa laman ay mabubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi sa ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala na sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyong Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyon ang magbibigay sa buhay ng inyong mga katawan upang mamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na kayo alipin sa hilig ng laman. Kaya hindi na kayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkakalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang binibigay sa inyo ng katapatang tumawag ng Ama, Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na kayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak kayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung kayo'y nakipagtiis at makakapagtiis sa Kanya, kayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ano baga ang tinutukoy na yaon? Sapagkat yaon ang pawang katotohanan. Kapag isinilang ka na sa Espiritu, ang damdamin mo't kaisipan ay magkaugnay na sa isang katawan mo. Ang dating si ikaw na marami kang pangarap at hinahanap, na puro pang sanlibutan at makalamang layunin at pita ng laman, yaw na nga ang katotohanang sumasayo ang Diyos mo. Kaya naiiba ka at iniba ka na. At ikaw mismo ay makikita mo sa iyong sarili. Kung sa dati, may nawala ka lang na isang bagay na gagalit ka, mahalaga sa iyong bagay kaysa sa kasalanan na magkakasala ka sa bagay.
Subalit nang nagbago ka at binago ka ng Ama, may nawala kang bagay, hindi ka matitigim ng galit sapagkat alam mo, ang Diyos mong kinikilala, tinanggap ng puso't isip mo, maaaring ibigay sa iyo ang higit na bagay na nawala sa iyo. Kaya, naiiba ang isip mo, nababago ang damdamin mo. Subalit, subukan mo ikay pagkatao, hinayang ka sa isang lapis lamang. Halos mapudpud na'y galit ka pa nang nawala. Sapagkat yan ang panawagan ng pagkatao mong makasalanan. At siya na nga ang hindi kayang tantuin at suriin ng tao kapag pagkatao lamang ang kanyang pagsusuri. Subalit kung espiritu ng katotohanan, isang halimbawa lamang sa inyo, ang isang lapis na napupudpud na wala ng bagay. Subalit, sa isang tao mapagpahalaga sa lahat ng bagay, mahalagang mahalaga yan dahil wala siyang alam sa kasalanan. Ang alam niya lamang maghanap ng bagay, kamti ng bagay, tamasahe ng bagay, subalit ang tamasahe ng kalwalatian ay wala siyang pakialam. Mga minamahal ko, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Haba namang inaayawan ng mga makalaman ang espiritu ng katotohanan, lalo silang nabubulid sa dilim. Subalit, habang ginugusto ng mga nasa espiritu ng katotohanan ng liwanag, napapadama naman ng Ama ang kasiyahan at kagalakan sa kanila, bagamat hindi nila tinatamasa ang bagay na ninanasa nila noon nang sila'y nasa pagkatao pa. Kaya't hindi mahirap para sa kanilang matanggap ang mga hinahanap nila noon, kay gaan nilang nakakamtan ang mga hinahanap na noon ay ngayon ay hindi na. Sapagkat ang Ama ang nagbibigay upang masumpungan ito at makita. At yan ang napapatotohanan ng mga nakikiisa at nakikipagtotoo, na habang hindi nila ginugusto ang mundo, ang mga bagay na napakahalaga sa kanila sa una, nang masumpungan nila at maramdaman ng Ama, higit pang natatanggap nila yaon na walang kahirap-hirap ng isip at damdamin, sapagkat maraming kaparaanan at pamamaraan ng Ama upang ito'y sa kanila'y kamtin. Samantalang sa unang buhay nila, hirap ng isip, pag-iisip kung paano ito makukuha, hirap pa ang damdamin kung paano ito makakamtan, sapagkat ang isip at damdamin nila ay magkaisa sa laman at makasanlibutan. At siya na nga, ang pagbabagong buhay na tinatawag na hindi na nagpapahalaga sa bagay, subalit habang hindi pinapahalagahan, lalo namang pinakikita ng Ama na hindi ka man humiling, alam niya ang kailangan mo, na hindi ka man humingi, pakikita niya sa'yo, anak kita, hindi ka dapat gutumin, ya mga ko'y kapiling. Subalit ang mga hindi nakikiisa at hindi totoo, sadyang gugutumin, sapagkat hindi sila totoo sa Amang mapagpabusog ng lahat ng gutom. Mga minamahal, tandaan ninyo, magpakatotoo lamang kayo. Wika nga niya'y ako nagpapabalong ng tubig na nasa ilalim upang sumibol sa ibabaw. Ako nagpapapatak ng ulan na hindi mapapapatak ng sino man. Kaya't kung kilala nyo ako at pinahahalagahan nyo ang higit sa akin, ay ang aking kaloob. Ngunit di nyo pinahalagan ang wala sa akin, na dapat kung hindi ibigay sa inyo ang kasalanan, yaon ay kakamtin nyo ng walang kahirap-hirap sa inyong katawan, sapagkat ako ang kaalwanan. O tao, katotohanan ng tinuturan ko. Kaya walang pagkabulat maliwanag na tinuran, mag-aani kayo sa hindi nyo tinanim. Makikinabang kayo sa hindi nyo pinagpagalan. Sapagkat ako ang nagtatanim at nagpapasibol ng mga bunga ng halaman. At ako ang nagpapalago ng nais kong palaguin. Kaya't kung ang malagong pag-iisip ninyo ay nasa akin, bakit hindi ko kayo sisidlan ng pangunawa upang ang bawat araw nyo kayo ay masiyahan? Alalaong baga, ito ang espiritu ng katotohanan, nagtuturo ng tapat at makatotohanan. Subalit hindi nagpapadilim ng kaisipan at hindi nagpapalitot, nagpapagulo ng pag-iisip ng katauhan. Ito ay pumapayapa at nagpapapatag ng kalooban. At ang kaisipan ay inaalis ng kagulumihanan upang magtamasa ng kalak ang bawat nananahan sa akin. At yan ang pawang katotohanan, kung nais niyong tamuhin, makipagtotoo kayo at kakamtin niyo yaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, wika nga, pumikit ka lamang na handog mo'y puso mong matapat. Di ka man bumigkas at nagbuka ng bibig,
nabasang yung hinaingat daing na laman ng isipan. O tao, subukan ninyo nang di magkabulang aral na ito at matupad sa buhay nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't kinukutya ang mga nakikipagtotoo, sapagkat may galak silang hindi makita ng kapwa-tao. May mga pagpapalat biyaya silang hindi makita ng tao, sapagkat ang minamasdan ng tao ay ang bagay sa sanlibutan. Subalit, ang yamang pang-espiritual, hindi nila makamtan. Kaya nga't ang bawat araw lito, gulo at dilim ang isipan, ngunit hindi nila makamtan ng tunay na ligaya. Subalit ang mga sumasama tuwirang kanya, hindi man magsalita, natutuwa puso nila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang bawat araw may katugunan sa kanilang kailangan. Ang bawat araw naniniig at nananaig ang kalooban nilang mainam, sapagkat ang amang kinamtan at nanahan sa katawan, siyang nakaugnay upang ibigay ang tunay na siyang siyang buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Subukan nyo, pagindapatin nyong gawin ito, at kung di maganap sa buhay nyo, sabihin nyo, wala kayong Diyos, kaya tumalikod na kayo, umaklas na, maghanap kayo ng ibang Diyos na magbibigay nito. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, sapagkat hindi lahat ay mabibili ng salapi. At hindi lahat nakapagpapatuwa ay salapi. Sapagkat hindi lahat may liligtas ng salapi. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subalit, ang di nagpapahalaga sa salapi at bagay, na nagpahalaga sa buhay at buhay na walang hanggan, Ama ang sa inyo'y kinamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tanda ninyo mga mahal ko, di man kayo magpahalaga sa mahalaga sa inyo bilang tao, kung inunan niyong pinahalaga ng Ama, tanda ninyo, maraming magagawa siya. Subalit kayo, susuko ang katawan nyo, manghihin at manlulupaypay, sapagkat kung litot gulong isipan nyo, di lalakas kayo sa buong buhay nyo. Subalit ang Ama, di nyo man makita, ang mahina sa inyo'y mapalalakas niya, ang wala sa inyo, maibibigay niya, ang kulang sa inyo'y mapupunuan niya, at ang di nyo nakikita, ipakikita niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Magalak kayo at magpugay na nagsisikap na tumupad, matatamo ninyo ang di nyo hinahanap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat sa isang iglap kayang hawiin ng Ama ang madilim na ulap, at kayang ibagsak may sikat man ang araw ng ulang malakas. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Yan ang kaliwang mula sa Kanya. Namimighati, nalulumbay ang iyong kapwa, tigib ng luha, ikaw naman walang papatak. Hindi mapapatak ng Ama, sapagkat hindi Kanya pinaluluha ng dahil may galak ka. Yan ang dapat niyong tamuhin. Yan ang dapat niyong kamtin. Hindi ang magkamal ng anumang bagay na iiwanan niyo lamang, sapagkat ito'y kinakalawang, kinakain ng tanga, mabubulok at mabubulok lamang sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. May hawak akong hindi nyo makikita, may dala akong hindi nyo makikita. Subalit kung nanamnamin at tatanggapin nyo, hindi nyo man nakikita, sa inyo ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sulong tao, magnilay at magbulay, habang hinahamak yaong si Constancia, lalo kung dinaratal-talinong taglay ko upang patotohanang hindi ako tao. O tao, katotohanan ng tinuturan ko,
hanapin nyo't galugarin ang salitang ito. Kapag nasumpungan nyo at narinig sa kapwa nyo, sambitin nyo, huwad ang espiritong ito. Ang tao nga naman, ang may pandinig, ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang pananaw ng tao kung sinong totoo, siyang huwad sa pananaw ng Ama. Sapagkat ang dinadakila ng tao sa kapwa-tao, yaon ang hindi tapat sa mundo nito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alin ang mahirap kamtin? Bagay o buhay? Kung ang buhay ay pinahiram sa inyo, bagay pa kaya ang kailangan nyo? Magtanto't magdilay kayo tao kung may sentido kumon kayo. Sapagkat walang hindi tatamuhin ang tapat sa akin. Yan ang maliwanag na habilin ng Ama habang kayo'y nabubuhay. Gunit tait alalahanin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Bakit ka nga naman paniniwalaan ng taong huwad at maksanlibutan? Kailan may di ka tatanggapin ang hindi katulad ng sayo? Subalit kung magkakatulad kayo'y matawa at tumuwa kayo, sapagkat magkakaisa kayo sa katotohanan ko. At hindi kailanman patatakot ko si Constancia. Habang dinuduwag nyo, tinatakot patatapangin ko upang mabigkas ko ang marapat sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, kapag humawak ng sibat ang tao, makikita ng mata ng kapwa-tao. Subalit ang sibat ko'y walang makakakita ni sino. Tao, magising kayo sa katotohanan. Sapagkat kailanman, tao'y binulag sa katotohanan ng di totoo sa mako. Subalit ang totoo, maliwanag na panuno at pagiging totoo, sisilayan sa mundo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kanang pagkatao'y di mabibigkas ito. Kanang katauhang babae lang pa'y di mawiwi kahit sa inyo. Ngunit ang may pandinig ay nakarinig. Hindi ako nagagalit. Ngunit ako'y marapat magtuwid. Sapagkat hindi naglingkod ang babaeng ito para hamak-hamakin na lamang at lurayin, sapagkat di na matutupad ang naunang kaloob sa akin. Isa lamang ang Kristo, wala nang iba pa. Subalit espiritu ko, laganap sa mundo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Gagamitin ko ba ang nasa sanlibutan? Gagamitin ko ba ang lasa ay laman? Tanda ninyo, hindi ako nananahan sa kaguluhan, sapagkat ako'y kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't saan man ang kalituhat, kaguluhan, wala sa akin yaan. Subalit ang kabanal at katotohanan, doon ako nananahan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mahahamak nyo ang kapwa nyo tao, lalo't higit may kaya kayo. Ngunit ano ang pag-atubiling gawin kong gumante? Tao, magagawa nyo ang magagawa nyo sa kapwa nyo, ngunit paano naman ang gagawin ko? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang taong matapang, ang kapwa niya walang laban, ang hinahamon. Subalit ako, hindi ako nangahamon, kundi ako'y nagmamahal. Kaya't ang sa akin matututong mahalin ng kahit na sino man. Yaw ng patutong, ako ang taglay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subalit kung bibig lamang, paano ako maniniwala dyan? Dama kong lahat ng kaibuturan ng katauhan. O taong aking pinagmamasdan habang sa buong mundo ay ginagalugad ang sanlibutan. Wala akong pagkabulag at di ako mabibingi kailanman. Subalit ang tao'y daratalang bulag, daratalang bingi. Subalit ang gagamot, isa lamang. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Yaon lang hapin niyong alimuon, na noon at kanina'y walang ulan. Paano ngayon kung sinong magsasabi sa inyong pinailan niyo yan?
Tao, magbulay at magnilay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapag nagsabog ng dilim, walang nakakita ni numan. Kapag nagmulat ng liwanag, walang saksi na sino man. Kaya't ang inyong nasisilayan kung ano lang nakikita ng mga mata nyo. Ngunit ako, di nyo man makita, lahat sa mundo'y silay na silay ko. Tao, ang may pandinig ay nakarinig, kaya't balangkas pa lamang ng tao't bulong-bulungan, saksi na akong napakinggan. Subalit di na kailangan pabatid sa isang katawang nagpapakabuti upang di magkasalang tulad ng kapwa makasalanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sulong kayong matatalino, suriin ang binaybay ko. Kung nanukal na ito sa isip nyo, mabibigkas sa kapwa nyo. At doon maglimi kayo at bulayin ang wika ko nang matanto nyo kung sinong nangusap sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Sumainyo ang kapayapaan, magmahalan kayong tuwiran. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Alam kong magagawa ang Ama. Happy anniversary sa mga nag-anniversaryo. Alam kong magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin ang gapin. Nababatid ba ng tao kung kailan babawin ang hininga niya? Alam ba ng tao kung anong bukas niya? Kung magkagayon at mahal ang sarili, alamin ang mabuti upang sa bawat araw, binibigay ng Ama ang ikaliligaya niya. Pakatandaan nyo, kumain man kayo ng kumain at mabusog ng mabusog, pagkagiling ng inyong bituka sa kinain nyo, lalabas din yan. Subalit, kung ninanamnam nyo ang mga aral, bumubuti kayo, umaayos ang isip nyo,
nakatatalikod kayo sa di tama at marapat, nagbabagong buhay kayo at masisiyahan kayo, sapagkat hindi nyo alam kung kailan mawawala ang lakas nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, kay daling bawiin sa tao ang kanyang buhay. Malakas ka ngayon, inatake ka, namatay ka. Ano pa pagmamalaki mo tao? Kaya nga't wika, maging ganap ang pagtanggap, maging lubos ang pagkilala, magagalak kayong lubos, liliwanag kayong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maraming tik-tik na dito to ang sinasabi. Subalit ang totoo, Ama nakakita. At ang nagsasabi ng dito to, ganti ng Ama'y daratal sa kanya. Sapagkat yaon ng wika ng Ama, lahat ay narinig ko, lahat nakikita ko. Kaya magalak at magpuri kayo sa mabubuting sinasabit ginagawa nyo, hindi nyo namamalayang ginagantihan ko. Gayon din ang masamang tao sa di namamalayan na paparusahan ko. Sapagkat kung kailan kayo libang na libang at aliw na aliw sa mundo, doon dumaratal ang di batid nyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Bakit di nyo pagsikapan ng mabuting nakikita sa kapwa nyo siyang tularan? Kung malilinis ang isip at damdamin, magsasalita baga ng kasamaan. At kung ama naman ang kilala nyo, di kaya kayo matatakot at maiiya sa Kanya, samantalang wala kayong buhay kundi Kanya ang pagbibigay. Kaya't ang kumikilala at samay tumanggap, nanginginig pang lumalapit, Kanyang puso'y ginaganap. Ang paglapit at pagsambit, ako sa iyo amay tanggapin at matatanggap mo ako. Yaon ang layo ng Ama, ang makilala nga siya, bagamat di nakikita ng mga mata, sapagkat gaano man ang taong malakas, masiglat, matipuno, kapag budhi pinagbigyan na ng Ama ng lakas at tapang nagyugyugin siya, hindi na ito makakali, balisay tatamuhin niya. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sinasambit ko ito upang bulay-bulayin nyo. Tinuturan ko ito upang nilayan nyo. Kaya't ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Payapang isip, malinis na damdamin sa inyo'y manan, upang gabit araw man, makali, mapatag, kayo tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang wika nga, ang taong budhi kinukonsensya ng mainam, daig niya pa ang may sakit na malala. Kaya't anong silbi ng matipunong katawan kung binabagabag na ang isipan? Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit patpatin man ang katawan mo kung masiglat, malakas at isip mo'y mabuti. Umiga ka, patutulogin ka ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila nga ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Panginoon. Kay sarap ng buhay sa Ama, inaaliw ka't pinasasaya. Sa kabila man ng buhay mo'y paya, kaligayahan ang siyang nadarama. Di ka maghahanap ng kung ano-ano, pinakikita niya. Minsay labis
labis pa kaya't panatag na puso mo, umaawit sa sayang dulot sa'yo, hindi makakadama ng ganito ang wala sa ama. Kaya't halina kayo, baguhin ng pananaw nyo. Ang ama siyang aat sa inyo, ipapakita niya ang totoo, ang ligaya at siglay sa kanya. Kasiyang damdamin ang kanyang pasisibulit, payapa kang nahihimbing, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Oo nga naman ano. Kung nasa matwid kang ginagawa, ba't nga ba naman ikaw ay magagalit? Di bayaan mo kahit ano sabihin. Ano? Ano ba? Halimbawa, nakita kumakain ka lang ng bagong at talong. Ang ulam naman nila'y apritada at minudo. Maiinggit ka ba? Hindi. Sapagkat ulam lang yan. Ang buhay mo na ibigay ng Diyos. Mamaya, pag di ka nainggit, bukas mas masarap ang ulam mo sa kanila. Buhay ba ang Diyos? Kaya ayaw ng ama ang inggitera, inggitero, selosa, seloso, masamang isip, masamang pag-iisip, sapagkat ang gusto niya, laging patag ang loob at isipan para bawat araw nakakangiti ka. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayo, may galak sa puso nyo. Oo nga naman. Bakit mo hahanapang madama ng kapwa mo yung nadarama mo kung wala nga siya noon? Oo nga naman. Bakit mo hahanapang tanggapin ka ng kapwa mo na hindi tumatanggap sa iyo, na hindi naman ginagawa yung ginagawa mo? Sadyang gayon talaga. Kung isa kang doktor, ipapaliwanag mo sa hindi doktor yung pinag-aralan mo, maunawaan ba yan? Ngunit kung kapwa kayo doktor, nagsisimula pa lang, alam na yan. Ganyan din naman ang nagpapakabuti. Kung ang kapwa niya nagpapakabuti ang kasama niya, magkakaintindihan sila. Subalit kung ikay mabutit, nais ng isa'y masama, maglalaban kayo. Buhay ba nga ma? Maminamahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Bakit mo hahangarin ang lahat dito sa mundo? Di mo mabibit-bit yan pag patay ka na. Kaya ang hangarin mo, habang nabubuhay ka, madama mo ang ligayang totoo, hindi panandalian lang. Sapagkat masigit pa, napakahirap, na daig mo pang may sakit kapag hindi ka mapatag. Pagpalain kayo ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking ama at ama nila, yamang tinurat binaybay mo, nakatatawag ang tao na ama ko, kapag kinilala at tinanggap kang totoo. Sa gayon, naririto ang mga anak mo, na ilan sa mga bilang na laksang bilang sa katauhan dito sa libutan. Bahaginan mo sila ng pangunawa at parinig mo ang tinig mo. At madama ng puso nila, iyong pagmamahal mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Alam niyo po, sa larangan ng kabanalan, hindi paligsahan sa dami at hindi paramihan. Ano po? Hindi paramihan. Kaya huwag kayong magtaka kung hindi tayo maraming parami. Ang mahalaga, kahit ilan lang kayo,
tapat totoo naman kayo, diretso kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, wag nang magmasid, wag nang makinig. Kung makakagalit, kung makakatuwa, pakinggan mo't masdan mo. Subalit kung hindi, aba, tumalinis ka. Buhay ba ang Diyos? Sa inyong lahat, pagpapala ng amay laganap, kamtin ninyong ganap. Tayo na, magsihayo na may galak.